Nagluto niya ng isang peritong ulo ng isda at ginawa niyang sarsyado. Ito yung kanyang pagkasibak sa trabaho. So gusto nila, di baling mabulok tapon sa basura kaysa pakinabangan na nagugutom. Apo. Sa halip na maawa ka, hahatulan mo ng dismissal. Hindi ko maarok, attorney. Make me understand. Masyado namang mabigat yung naging hatol. Ano naman ang sama kung sakaling pakinabangan yung mga ganyang bagay na itatapo na lamang? Hindi po ito krimen, nakasakit ng kapwa, hindi po eh. Ito'y pagbabawal lamang ng kumpanya. Huwag ka nang umiyak. Gagawa tayong paraan. Pag nadedihado po talaga, umiinit ulo ko. Alam niyo kayo dyan sa Villa Escudero Plantation and Resort, I want you to listen up, listen carefully. We respect your resort, and I know it's business. But put a little compassion and understanding on people. Don't be too harsh. Sa 29 years, nagserbisyo siya. Halos 3 dekadang nagtrabaho si Reginald sa isang kilalang resort sa Quezon Province. Pero aminado siya, bilang empleyado, hindi maiwasang makagawa ng mga kapalpakan. Unang offense ko po noong 2019, madami po kami naging bisita noon at hindi na po ako nakali sa aking pwesto para kumain sa aming kantin kasi medyo malayo po yun sa aming duty. Kaya hindi na po ako nakali sa pwesto at doon na po ako kumain. Yung pong second offense ko, nagkasagutan po kami ng chef cook namin kasi sa hindi niya magandang pag-uugali. At ang pinakahuli daw niyang violation, nang gawing sarsyado ang natirang ulo ng isda. Alright, tell me, do you know this? Yes, sir. Tinanggal po siya dun sa office nila. Maraming instances. Pero yung pinakadulo po, yung about sa sarsyadong isda. Kanina, chicharong bulaklak. Ngayon, sarsyadong isda. Sino dapat kakain ng mga iyon? Kami po, yung... Kayo, di yan ang problema ron kung kailan kakain. I want you to investigate this, find out exactly, because I think I need to put this as a public service. Hiling na lamang ni Reginald na makuha ang kanyang separation pay. Panawagan ko po, Sir Ben, na sa loob po ng 29 years na pagtatrabaho ko sa kanila, ay makuha ko po ang separation pay na para sa akin. Makakasama lang din ngayon live si Reginald. Magandang umaga sa iyo. Okay, 29 years ka nagtrabaho rito? Opo. Bilang cook, Ano po muna? all around. Opo. Okay. Madami pong pwesto. Tinanggal ka lang sa trabaho. Opo. Okay. Wala ka natanggap na separation pay? Wala po. Well, isang kilalang resort sa Quezon Province, itong Villa Escudero Plantations and Resort, kitchen ang assignment mo, tinanggal ka sa trabaho dahil nagkaroon ka ng 3 offense. Tama? Ang una, siya ay food dispatcher sa kanilang food table dahil sa gutom, nagawa niyang kumain habang nagsaserve ng pagkain. Bawal yun, di ba? Apo. Kahit gutom Alam ka na. Kaya kailangan laging busog bago magtrabaho. May laman ng sikmura. Parang army, huwag kang pupunta ng gera, walang laman ng sikmura mo. Ikalawa, nagkaroon ka ng hindi pagkakaunawaan sa kapwa mo, sa inyong cook. Chef cook po. Chef cook. And then pangatlo, niluto mo yung natitirang peritong ulo ng isda at ginawa mong sarsyado. Opo. Anong problema ron kung ginawa mong sarsyado? Bawal ba yun? Mahigpit po. Dahil niluto Opo. mo sa facility nila. Niluto ko po sa... Yun po ang... Okay. Hindi ka ba, nagpaliwanag ka ba roon sa pagluto mo ng ulo ng isda? Nagpaliwanag na tira? naman po. Anong paliwanag mo sa kanila? Yun nga po, tira po yun ng bisita na ilang araw na po yun sa chiller. Oo. Nakikita po kasi na medyo dry na po siya, matigas. Kaya niluto ko po, nilagyan ko po ng kamatis. Kinamang yan kamatis. Niluto mo yun. Opo. Kinain ninyo. Yung pong... Inulam mo? Opo, yung natira po, iniwan ko po doon sa kasama ko. Sa mga kasama mo. Oo. Pinagpaliwanag ka ba nila? Opo. Nung magpaliwanag ka sila na, ay, bakit mo niluto yung tirang isda na yan? Nang hinayang lang po, sabi ko. Nang hinayang ka. Kasi Anong gusto nila? Dapat itapon na yun. Ayun po ang nangyayari po kasi doon pagka may mga ganong inadidispose na lang po. Pinadidispose. Hindi ko makita yung logic. Kung ikay sabi mo, nanghihinayin ka sa isda at diniskartehan mo, sinarsyado mo, ginamit mo ba yung kitchen? Ginamit mo yung mga recados? Apo, yung pong kamatis at saka yung pong... Sa ano yun? Doon sa... okay. Okay. Ikaw ba stay in? Hindi po. Stay out? Apo. Ba't hindi mo lang ginawa? Ma'am, dalhin ko lang po sa bahay ito. Ay, Bawal din? Bawal.
lalo pong bawal. So, ang gusto nila, di baling mabulok tapon sa basura kaysa pakinabangan na nagugutom. Opo, ganyan po ang ginagawa ng iba naming kasama. Itapon lang. Meron bang pumupunta ron na mga nagugutom na parang kukunin yung sinasabing mga natitira? O yung parang pinapagpag nila, niluluto nila? Kasi Wala naman, po. ano dapat? Inilalagay lang po yun sa isang parang balde, tawag nila yung lagay ng leftover, LO-han. Oo. Tapos hinahakot na po yun ng traktora, dinedispose na po nila. Saan ito dispose? Dati po kasi may ano sila, may babuyan, ngayon wala na po. Hindi ko lang po alam kung saan dinadala. Okay, so bakit ganon? Niluto mo lang yung natitirang ulo ng isda ng the freezer, bawal din iuwi, naisipan mo, lutuin na lang, dagdagan mga kamatis, sinarsyado mo, nahuli ka nila, parang ganon, kinagalitan ka. Actually, sir, doon po sa kasama ko nahuli. Sa kasama mo. Opo, kasi Yung kasama mo, yung niluto mo, tinira mo sa kanya, tapos kinain ng kasama. hindi pa po nakakain yun, dadalhin pa po sa mess hall Sa dadalhin sa mess hall. na huli po siya. Pero dadalhin niya sa mess hall na may sarili siyang sarsyado na ikaw nagluto. Opo. Siya ba natanggal din? Suspended po. Ikaw natanggal dahil ikaw nagluto. Opo. Tinawagan po ng bitag ang nasabing resort, ang Villa Escudero, pero tumanggi sila magpa-interview sa hashtag Ibabitag Mo. Ayon sa kanilang Human Resources Department, nabigyan si Reginald ng new due process at nagkaroon ng hearing tungkol sa issue ng pagluluto ng isda. Ilang beses mo pa ginawa to? Maraming beses na? Hindi po. Okay. Si Reginald ay isang pastry baker, subalit ang isda ay nasa freezer ng salad room. Ikaw ba naglagay dun sa salad room? Hindi po, dinatnan ko lang po yun. Dinatnan mo lang. Hindi otorisado si Reginald na pumasok sa salad room. Ayun, bawal doon. Kahit po mga bago empleyado at mga ongkol, nakakapasok po doon. Okay, so nakita na nilagay ni Reginald ang isda sa isang Tupperware pagkatapos dinala sa stockroom kung saan hindi rin siya authorized pumasok. Hindi rin po totoo yan kasi pag kulang po sila sa tao doon, pinadyo-duty po nila ako doon. Isang malaking offense ang paglalagay ng isda sa freezer ng salad room kung saan dapat gulay prutas lamang nakalagay rito. Nagkaroon ng hearing panel kung saan termination ang kanilang naging hatol sa iyo. Kung nais daw ni Reginald na sila ay sampahan ng reklamo at kaso, ay handa sila itong isumite ang mga dokumento para suportahan ang nangyari kay Reginald. Sa linya ng telepono, si Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, narinig mo, Attorney, kung anong kaso niya. Dahil sa ulo ng isda, ni sinarsyado niya, sinibak siya dahil hindi lang pala isang beses, iba-ibang offense. Kaya lang, 29 years na siya nagtatrabaho, nagkaroon daw ng due process hearing. Niluto niya yung isda, nahuli yung pagluto niya na dala-dala na parang shinare niya sa kanyang kasama. Nagkaroon ng hearing. May mga previous offense siya pero non-related dito sa parting to dahil sa ulo ng isda, sinarsyado niya sa Villa Escudero. Nagkaroon ng hearing termination. Anong tingin mo rito, Attorney? Pangunahin po dito yung katotohanang masyado namang mabigat yung naging hatol. Kahit pa po yan aminin nito pong empleyado, wala naman pong material na perwisyo, walang material damage, kinobentol po. Mga kababayan, ang naibigay sa kumpanya. Sa katunayan, patapon na mula sa kumpanya. At yan ay binigyan na lamang ng kakaibang treatment noong manggagawa para hindi masayang. So, hindi po maituturing na may ninakaw o may nilabag sapagkat ang pinagbabawal po dyan, kadalasan sa ganyang mga sitwasyon, ginawang venture po mga kababayan, yung pong pagkuha ng mga gamit ng pakikinabangan pa ng kumpanya. Ganon po yun. So dito po sa sitwasyong to, masyado pong mabigat yung paghahatol, kahit pa sasabihin mayroong mga paunang paglabag, ito pong magrereklamo sa atin. Pero ang katotohanan masyadong mabigat yung termination. Kung ako po ang magpapayo dito, papayuhan ko po yung empleyado na magsampa ng illegal dismissal case sapagkat hindi makatwira ang naging hatol sa kanya. Ginawang venture po mga kababayan. Okay, maging malinaw po tayo. Una, sabihin, so magkaiba yung may mga offenses po siya in the past, kaya lang iba. Itong pinakahuli, para bang dahil ito raw paggamit, sinabi niya, sir, ginamit ko kasi yung mga kamatis, kaya sa pagsarsyado, doon din ako nagluto sa kumpanya,
yung parang hindi naman daw pwedeng pakinabangan. Lahat daw ng mga bagay na tira-tira dati tinatapon daw at wag pakinabangan. Parang gano'n, hindi pwedeng pakinabangan. Parang gano'n, attorney, parang hindi pwedeng pakinabangan. Mabuti pa itapon mo na yan, mabulok na lang yan, wag pakinabangan ng mga empleyado kasi stricto sila sa patakaran nila. Eh, hindi na po tayo makikilam, attorney. Gusto ko lang, may sense of justice. May sense of justice ba? Meron bang katarungan? Makatarungan ba to? Makatao ba? Ang mga ganitong klaseng, sabi nyo, hindi naman ninakaw yan sa freezer. Bagkus, hindi naman gagamitin yung tirang perito at ginawa niya sarsyado. Nirehas niya. Kung meron mga pulubi na nagkakalkal ng basura, tapos yung sa mga gilid ng mga fast food, ginagawa lang pagpag, niluluto na para dito naman, napakalupit. Ikay nasa plantation at resort na yan, dyan sa may Quezon, pagkatapos sa halip na maawa ka. Hahatulan mo ng dismissal. Hindi ko maarok, attorney. Make me understand. Yes. Well, pareho po tayong hindi makaarok dito sa naging pasya ng kumpanyang yan. Sapagkat una nga po hindi naman ninakaw. Pangalawa, ipinatatapon na batay sa mga company policies. Ito pong manggagawa, lalo at higit may pangangailangan dahil nagugutom, hindi naman siya kumuha ng mga bagay na gagamitin pa lamang o di kaya ipeprepara para maisilbi sa mga customers. Hindi po yung mga tira-tira na to. At dahil po tira-tira na, kung tutusin yung polisiya nila, itatapon na nga po yan. At pababayaan na pong masira dahil nga itatapon. Ano naman ang sama kung sakaling pakinabangan yung mga ganyang bagay na itatapon na lamang? Makakabuti pa ipakinabang na lamang sa mga manggagawa. Doon naman po niluto, doon naman nakita at walang layunin na itago ang pagkakagamit ng bulok na o natitira pang mga hindi na kailangan. Attorney, ito po yung mga kanyang mga offenses. Sa gutom na gawa niya raw kumain habang nagsaserve ng pagkain. Kailan nangyari to? Nakaraang taon? 2019. 2019, first offense niya, sa gutom niya nagawa niyang kumain habang nagsaserve ng pagkain. Pangalawang offense, nagkaroon siya ng hindi pagkaunawan sa kanyang cook. Pangatlo, na ito'y pagluto niya ng isang peritong ulo ng isda, ginawa niyang sarsyado, ito yung kanyang pagkasibak sa trabaho. Wow. Sa criminal law, Ginoong Bentul po mga kababayan, meron tayo ng tinatawag na mala in se, mala prohibita. Medyo turuan po natin ang ating mga kababayan, tayo pabitag mo, Ginoong Bentul po. Ano ba yung mala in se? Ito po yung mga pagkilos na kahit saan mo tingnan, kahit hindi na nag-iisip ang nakatingin, krimen. Pagbaril, pagnanakaw, panluloko, pang-estapa. Krimen na talaga. Per se. Masama. Yan. Yan talaga dapat parusahan. Opo. Pero meron pong mga binabanggit na mala prohibita. Kaya lang naman pinagbabawal at itinuturing na masama kasi may pagbabawal ang mga tao. Ginoong Bentul po. Pagbabawal. Yes. Hindi po ito krimen. Dahil naman, krimen yung nagawa, nakasakit ng kapwa, hindi po Ito'y pagbabawal lamang ng kumpanya sa maayos na pagpapatakbo. So hindi po dapat yung ka-istriktuhan ng batas, yung tinatawag nating Duralex Sedlex, the law may be harsh, but it is the law. Hindi po pwede yan sa mala prohibita, yung mga pinagbabawal lang dahil hindi naman talaga kasalanan, hindi naman talaga krimen yan. Dito po sa sitwasyon ng dumalog sa ipabitag mo kay Bentul po, hindi po ito mala in se, hindi po krimen talaga yan. Yan ay pinagbabawal lamang. Pinagbabawal. Opo. So masama po masyado yung kanilang ginawang kapasyakan. Hindi na ayon sa espiritu ng batas. Siguro, attorney, gagawa lang kami ng paraan dito para sa parting to kahit na ang gusto niya lang, wala po siya natanggap na separation pay. Ni isa talagang tinanggalan siya after 29 years of service. Wow. Ganito po. Para sa akin po. Hindi po natatapos dito, attorney. Kinakapos na po tayo ng oras. Ako'y nagpapasalamat. Marami po ako natutunan sa iyo. Yung sinasabi mala inse ay pagkilos na pandan mala prohibita. Yun pong prohibition. Pero yung mala, ito yung sinasabi inse na tingin ay krimen, panloloko, pagnanakaw, panghahalay, pananakit sa kapwa. Ito naman bawal, hindi krimen, gutom. Opo.
Sus Marios. Opo. Ayun lang, Social justice po ang kailangan Yes, niya, sir. Ginoong Ben Tulfo. Opo. Okay, sige attorney, maraming salamat ha. Maraming salamat. Karangalan po ni Batas Mauricio ang makasama ni Ginoong Ben Tulfo sa paglilingkod sa sambayanan. Magandang araw po. Magandang araw. Tutulong kami sa iyo. Kami naman mananawagan. Pinakahuli na to. Pakita natin. Ako'y dediretso ako. Wala akong ini-insulto rito. Handa kaming makiusap sa inyo at kami makikiusap. Alam niyo kayo dyan sa Villa Escudero Plantation and Resort, I want you to listen up, listen carefully. We respect your resort and I know it's business. But put a little compassion and understanding on people. Don't be too harsh. I would rather that you cooperate and understand. Tapos na, sinibak nyo na siya. Ang gusto lang namin makita, hindi nyo siya tinanggalan ng kanyang 29 years of service na parang binaliwala nyo sa 3 kasalanan pero sa 29 years, nagserbisyo siya. Nananawagan po kami sa inyo. At ang pananawagan namin ay pag-unawa. Hindi po namin kayo iniinsulto. Villa Escudero Plantation and Resort, we're knocking at your doors. Listen up, HR. Baka hindi alam ng inyong nagmamayari. Kami na po nagsasabi. So, dito po sa sinasabi, hindi po kami nagwawakas dito. Dahil higit sa sumbungan. Huwag ka nang umiyak. Okay na sa atin. Okay? Relax ka lang. Gagawa tayo ng paraan. Higit sa sumbungan. Investigahan. Pag nadedihado po talaga, medyo umiinit ulo ko eh. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.